Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan saan mang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3, DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas sa Hulo, Sulu at DXSL FM 99.1 Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bangsamoro. Welcome po sa pagbabalik ng ating programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Ito ang Talakayang Parlamento, ang official radio program ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Ito po ang 100 episode ng Talakayang Parlamento. Maligayang 100 episode para sa mga tagapagsubaybay at tagapakinig ng Bangsamoro Parliament. Talakayang Parliament. At iduhin sa inyo ng Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Ako ang inyong lingkod, Sheila de la Cruz Malik. Makakasama ninyo ngayong Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Sabay po tayong napapakinggan ngayon sa lahat ng ating partner radio station sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Cotabato City at Maguindanao, live po tayo hindi lamang dito sa IFM, kundi pati na rin sa DXMS AM 882 Radyo Bida at Brigada News FM 89.3. Sa Lanao del Sur, at ngayon taon dahil mas pinalakas natin ang ating saklaw, tayo rin ay napapakinggan sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Basilan po, live tayo sa DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad. Sa probinsya ng Sulu, napapakinggan tayo sa DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas Hulo. At sa Tawi-Tawi naman tayo napapakinggan sa Suwara, Tawi-Tawi. Napapanood rin tayo live sa ating official Facebook page at Bangsamoro Transition Authority Parliament. Sa mga nais lumahok sa ating talakayan, maaari kayo mag-message sa ating cellphone number 0915-344-5307. Again, sa mga nais lumahok sa ating talakayan, maaari kayo mag-message sa ating cellphone number 0915-344-5307. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento dito sa ating official Facebook page. Maaari nyo rin bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Doon makikita ninyo yung mga official or mga filed and approved bills and resolution and updates patungkol sa Bangsamoro Transition Authority. Ngayon, naka-break pa ang ating mga MPs at kahit naka-break ang ating mga MPs, ang dami pa rin mga ginagawa ng ating mga MPs katulad ng mga committee meetings na isinasagawa ng iba't ibang committees ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Mag-uumpisa ang mag-o-open ang third regular session ng Parliament sa May 14. At sa episode na ito, malalaman natin ang mga kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament ngayong linggo. Nakatakdang magsagawa ng serye ng pampublikong konsultasyon ng Committee on Indigenous Peoples Affairs para sa Parliament Bill No. 273 o ang minumungkahing Bangsamoro Indigenous Peoples Development Act of 2024 matapos ang isinagawang pagpupulong ng committee. Gaganapin ang nasabing konsultasyon sa mga lugar ng Cotabato City, North UP, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area na sakop ng Bangsamoro Region mula ika-9 hanggang ika-10 ng Mayo para sa mainland provinces ng Bangsamoro Region. Gaganapin naman ang konsultasyon para sa island provinces para sa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa susunod na linggo. Kasunod nito, magkakaroon din ng pagpupulong ang committee kasama ang mga eksperto mula sa Maynila upang mas mapaganda ang nilalaman ng Indigenous Peoples Code. Ang Indigenous Peoples Code ay isa sa natitirang priority code
na layong maipasa sa lalong madaling panahon, sakop ng bubuing code na mabigyan ng pagpapahalaga at proteksyon ang mga IP communities sa rehiyon. At para pag-usapan po ang nilalaman ng IP code, makakasama natin mamaya-maya ang Committee Chair ng Committee on Indigenous Peoples Affairs, MP Ramon Piang Sr. At para bigyan tayo ng mas malalim na diskusyon patungkol nga sa IP code. Sa ibang balita naman, inaprubahan ng Committee on Social Services and Development ang Parliament Bill No. 32 o ang batas na naglalayong magbigay proteksyon sa mga internally displaced persons o IDP sa rehiyon. Sakop ng naturang batas ang pagbibigay proteksyon sa mga individual na lumikas sa kanilang lugar dulot ng iba't ibang kaguluhan. Pangunahing probisyon nito na siguraduhin mayroong access ang bawat IDPs ng kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng pangkalusugan, edukasyon at mabigyan sila ng pagkilala. Ayon kay Deputy Floor Leader at MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, mahalaga ang pagpasa ng naturang batas lalo na at isa ang BARMM sa may pinakamaraming IDPs. Tinayak naman ni CSSD Chair Engineer Aida Silongan na masusi nilang pag-aaralan ang naturang batas bago ipresenta sa plenaryo. At ayon din kay CSSD Chair Engineer Aida Silongan, magkakaroon pa ng joint committee meeting ang CSSD at ang Committee on Finance, Budget and Management upang pag-usapan yung budget patungkol sa dito sa nasabing batas na ito, ang Parliament Bill No. 32. Again, ang CSSD po ang nangunguna para dito sa Parliament Bill No. 32 o ang batas na naglalayong magbigay proteksyon sa mga internally displaced persons o IDP sa BARMM. Alam naman po natin, dito sa Pilipinas, ang BARMM ang isa sa may pinakamaraming IDPs na naitala ayon sa datos. At alayon ng panukalang batas na ito na mabigyan ng proteksyon yung mga individual, syempre yung mga kababayan natin na apektado sa kaguluhan, iba't ibang kaguluhan, maging ang mga man-made or natural disaster na nakaka-apekto sa ating mga kababayan. Pangunahing probisyon nito na siguraduhin may access ang bawat IDP sa kanilang pangunahing pangangailangan. Marami pong saklaw ang nilalaman ng panukalang batas na ito at layon din na mabigyan sila ng pagkilala, especially yung sa mga kababayan natin na apektado ng kaguluhan dito sa Bangsamoro Region. At ayon sa CSSD ay magkakaroon pa sila ng joint committee meeting. Inaprubahan na po ito sa committee level ang DTA Bill No. 32 o ang IDP Bill. Ngunit after po ng approval na to, kailangan pa nilang mag-convene ulit o magpulong ulit upang pag-usapan naman yung mga nakasaklaw na budget dito at bago ito tuluyang ipresenta sa Bangsamoro Parliament Plenary. At ayan ang mga kaganapan po patungkol sa Bangsamoro Parliament ngayong linggo. At nitong mga nakarang araw po, isa po sa mga usapin or ang talagang isa sa mga pinaka antay ng lahat itong IP code dahil nag-umpisa na pong mag-arangkada ang Committee on Indigenous Peoples Affairs upang magkaroon nga ng mga public consultations patungkol sa Indigenous Peoples Bill na kung saan nga ay magkakaroon ng public consultation sa May 9 to 10 sa Cotabato City, sa North UP at para po sa SGA natin ng mga kababayan. Itong public consultation po na ito ay open po sa ating mga kababayan upang mas mapakinggan yung inyong mga rekomendasyon, opinion, upang mas mapaganda itong batas na ito, itong panukalang batas na ito. Again, itong panukalang batas na ito ay hindi pa po aprobado, nasa committee level pa lang po ito, nasa Committee on Indigenous Peoples Affairs at magkakaroon po ng public consultation May 9 to 10 para sa Cotabato City, Maguindanao areas and special geographic areas. Magkakaroon din ng public consultation naman tentatively sa May 17 para po sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi natin ng mga kababayan
Again, open po ito sa mga nais lumahok sa public consultations. I-announce po natin sa ating official Facebook page sa Bangsamoro Transition Authority Parliament yung venue ng ating mga public consultations. At after po nito, magkakaroon po ng syempre ng pagpupulong naman with the experts naman sa Manila. At ito naman ay upang syempre mas mapaganda yung panukalang batas na ito. Ang Indigenous Peoples Bill or ang Bangsamoro Indigenous Peoples Development Act of 2024 ay isa sa mga priority codes na dapat maipasa ng Bangsamoro Transition Authority Parliament before matapos ang transition period. At ang transition period po ay hanggang 2025 na lamang. Kung kaya ay nalalabi na lang yung mga oras sa buwan ng ating mga MPs para sa bago mag-end ang transition period na ito, kung kaya naman ay talagang masusi nilang dinedeliberate lahat ng mga panukalang batas na ito at porsigido ang ating mga MPs na ito ay maipasa sa lalong madaling panahon. Ang panukalang batas po na ito ay syempre magka-cover po ng lahat ng mga Native Indigenous Peoples sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at hindi lamang po limitado sa mga Indigenous Cultural Communities natin o ICC. Kabilang po ang Teduray, Lambangian, Dulangan, Manobo, Eromanon, Menovo, Higanon, Belaan, Sama Dalaot, Sama Jama Mapun, Sama Bangingi, Sama Pangutaran, at iba pang marginalized and minority ICCs na Indigenous Peoples na under po sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Ang panukalang batas po ito ay merong 9 chapters at ito po ay maraming nilalaman patungkol po sa mga karapatan na nais ibigay para sa ating Indigenous Cultural Committees and Indigenous Peoples Communities sa Bangsamoro Region. Nais din po magkaroon ng Indigenous Peoples Education o ang educational system based sa Indigenous Knowledge System and Practices na nagkakaroon po ng interface with other educational systems dito sa Pilipinas. Yan po ang mga kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. At gaya po nung nabanggit natin kanina, makakasama po natin ngayong umagang ito upang bigyan tayo ng mas malalim na diskusyon, paliwanag patungkol sa Indigenous Peoples Code. Walang iba ang chair ng Committee on Indigenous Peoples Affairs, MP Ramon Piang Sr. Magandang umaga, sir. Ay magandang umaga din, madam, at sa lahat ng nakikinig sa DXMY. Pagbati mula sa BTA Parliament ng isang magandang umaga sa lahat ng nakikinig dito sa inyong himpilan. Ayan, at syempre po, dumiretso na tayo sa pinag-usapan po niyo. Nagkaroon po ng committee meeting, series of committee meetings ang Committee on Indigenous Peoples Affairs para nga po dito sa Indigenous Peoples Code. At kumusta po? Kailan po magkakaroon ng public consultations ang SIPA para sa IP Code? Yes, magandang umaga sa lahat, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga Indigenous people sa Bangsamoro area, yung ating BIPDA, yung Bangsamoro Indigenous Peoples Development Act, yun ang pinakamaigsing titulo ng ating IP Code, ay gagawin natin ang konsultasyon o PubCons, una-una sa mainland, dito sa mainland natin. Ang ating mga scheduled na PubCons ay May 9 sa UP Municipal Gymnasium for Maguindanao del Norte, and of course Cotabato City, na kung saan yung ating mga IP leaders mula sa WAO and of course mula sa Tubac, ay hahakutin ng ating mga bands ng BTA at sila po ay mag-a-attend dito sa Cotabato City, dito sa may Emanur, Kung hindi ako nagkakamali, sa Ibrahim Hall ng Emanur, ina-arrange ng ating mga secretariat
nang sa ganun ay magkaroon tayo ng malawakang konsultasyon sa lahat ng ating mga IP leaders para sila ay makapagbigay ng kanilang mga opinion, kanilang mga suggestions para mas lalo pa nating mapaganda yung ating nagawang draft ng ating Bill 273, yung ating BIPDA Act for IP code natin. Ayun. And of course, sa main lang ito, madam, and of course, sa May 10 ay gagawin naman natin ang isa pang konsultasyon sa SGA na gagawin natin dyan sa may Kabakan. Kung saan pong exact venue ay malalaman natin later sa ating secretariat. Hindi pa ako private sa exact location noong PubCon venue natin sa SGA. But definitely yan ay gagawin sa May 10, a day after ng ating consultation na ginawa sa UP and Cotabato City. Then of course, after that ay magkakaroon tayo ng PubCons din sa ating island provinces, And that will be ay gagawin yan sa May 17, Simultaneous na naman din ito. So yung probinsya ng Tawi-Tawi, Basilan and Jolo. So yung ating mga secretariat, medyo they divided themselves para sigurado natin na magampanan at ma-cater natin yung simultaneous na gagawing PubCons dyan sa island provinces natin. The schedule na napag-usapan namin sa committee is May 17, but very lately, ang isang naging issue pala, yung flight, yung mula dito sa atin, papunta sa mainland. So, gumagawa pa sila ng adjustment, but later on we will inform you kung either it's 16 or 17, but more or less doon lang yun, hindi malalayo doon sa date na yun, para yung ating mga kababayan din ng mga IP leaders natin dyan sa island provinces natin, plus yung ating mga local government officials, iniimbitahan din natin yung ating local government officials, kasi po, pag in-implement itong batas, lalo na yung IPMRs and so on and so forth, ay involved po yung ating mga local leaders. Sila din po yung magdi-decide at sila yung tutulong sa atin para mas lalong mapaayos yung implementasyon nito. So, dito sa ating konsultasyon, pati yung mga ating mga local government officials ay inimbitahan din natin, mayors, yung mga vice mayors, then yung ating mga barangay chairman, yung mga IPMRs natin sa iba't ibang mga local governments. So, ito yung sila yung mga kasama natin dito sa gagawin. And of course, yung tribal leaders natin sa ating gagawing mga PubCons para sa ating IP code. After nung May 17 na consultation of PubCon sa mainland, pagbalik yung ating secretariat, i-collate nila lahat yung mga position papers na ibinigay sa kanila na on the BIPDA at i-collate nila at ibibigay sa ating SIPA, sa Committee on Indigenous Peoples Affairs. Then, towards the end of May and first part ng June, ay uupo yung ating committee, para tingnan at ayusin kung anong dapat ilagay doon sa mga position papers na i-incorporate natin doon sa ating draft and so on and so forth, Then, after that, we expect na by the end of July, towards the end of June, kung kaya natin, or even first, third, or second week, kung kaya natin, submit na natin ito sa plenary. Then for discussion, para pag na-submit natin sa plenary for discussion, then towards the end of June, kung kaya natin, ay we expect na sana ma-approve na itong ating BIPDA, yung IP code natin sa ating plenary. Kasi medyo worry din tayo ngayon, sapagkat of course, hindi naman but sa ngayon kasi medyo election fever na So, baka mamaya, busy na lahat. Hindi na natin sila mahagilap, yung mga kasama natin, kasi busy sila sa mga local elections. So, sinisikap natin na end of June, talagang hopefully, yun ang pinakaano natin, timeline. Kung hindi man, but malalaman natin as we move along, But ang timeline natin is, by the end of June, we hope that it will be already approve na siya sa plenary natin, And of course, ang ating panawagan, in fact, during our meetings, nananawagan tayo sa lahat ng ating mga MPs, na tulungan natin itong
BIPDA o yung IP code natin na pumasa sa plenary sapagkat ito na yung pinaka-last. Ito na yung pinakahuling mandatory na bill na commitment ng ating leadership ng Bangsamoro para at least lahat ng kanilang mga na-commit noon pa hanggang ngayon ay matupad na lahat. Ano? Kaya tayo naman, at this point, gusto din natin paabot sa ating masigasig na Chief Minister, Alhaj Murad Ibrahim, ang pasasalamat ng ating mga IP leaders at yung ating IP constituents ng buong Bangsamoro. Sapagkat dito natin nakikita yung tinatawag na inclusivity. Kumbaga, yun nga sinasabi na lahat ay kasama. Kaya nagpapasalamat tayo yung liderato natin sa Bangsamoro ay tunay na very inclusive. Yan ang sinasabi nga na no one is left behind. But we all move forward together para yung development natin ay mas lalo pang maging makahulugan sa lahat ng Bangsamoro. So siguro yun lang din ang aking gustong ipaliwanag, not unless kung meron tayong mga clarifications na dapat gawin or itatanong, at least we can make further explanations. Ayun, at ang daming serye ng papublikong konsultasyon ang isasagawa ng Committee on Indigenous Peoples Affairs ang pangunguna nga po ni SIPA Chair MP Ramon Piang Sr. At isa nga po dito talaga sa we go dig deeper na po sa nilalaman ng panukalang batas na ito. Isa po sa mga talagang binibigyang pansin nitong panukalang batas na ito ay ang pag-develop o pag-recognize ng ancestral domain o ang tinatawag nga pong Fusaka Inged. At bilang kayo po na syempre po nandyan po kayo sa UP, gaano po kahalaga ang panukalang batas na ito para dito sa ipinaglalaban ng ating IP communities patungkol po sa ancestral domain? Yes, basically ito yung pinakabasihan kasi wala tayong pwedeng pag-usapang ancestral domain, delineation man yan, titling man yan, o kung ano pa man, hanggat hindi natin makita yung pinaka-approved na draft ng ating BIPDA o yung IP code, sapagkat ito kumbaga yung nagtatalaga, siya yung kumbaga yung ito yung Biblia, na basihan para natin makita paano yung gagawin natin sa mga ancestral domain na hinihiling ng ating mga kapatid. So ito yung pinaka basis kung paano gawin, paano yung titling, ano yung mga delineation natin na gagawin para nang sa ganun ay magampanan yung hiling ng ating mga kapatid na indigenous peoples. And of course, kung titingnan natin, sabi nga, habang nagme-meeting yung ating committee, sabi nga, lahat naman tayo sa buong Bangsamoro ay IP. Sapagkat tayo mga natural, kumbaga, yung sabi nga na original, tawag doon, yung sabi nga natin na tayo yung mga talagang nandito na mulat mula, Espanyol pa, nandito na tayo lahat. However, yung ating IP code, kung titingnan natin, ang pinakatutok talaga natin ay yung ating mga IP na medyo marginalized sa ating sosyedad. So, ibig sabihin, mayroon tayong mga tinutukoy na mga specific groups dito sa non-Moro indigenous peoples natin, kahit yung mga Moro IPs natin within the island provinces na kasama natin dito sa ating pagpupunyagi nila din, sapagkat sila, mayroon din silang mga kahilingan na gusto din nilang matupad with the implementation ng ating BIPDA o ng ating IP code. So, yun siguro, madam, talagang yun ang magiging pinakabasihan natin para magawa natin at mangyari yung mga hiling ng ating mga kapatid na IP. Yes, at talagang ito yung lagi nating naririnig, common term ito sa ating mga sa IP communities, itong Fusaka Inged. Dahil ang Fusaka Inged po, ito yung ancestral domain na hindi lamang po nagtutukoy sa physical environment, but the total environment, including the spiritual and cultural bands ng ating mga areas.
which yung ating mga ICC communities at IP communities ay ito yung mga meron talaga sila, at marami po, mas malawak ang usapin nito, marami po tayong mga nakausap na mga IP communities din, at ito yung common na hinaing nila, itong ancestral domain, at matagal nang hinaing nila. At ito po, dahil lang sa kasalukuyan po, nasa draft pa lang po itong ating IP code. Habang wala po itong IP code, ano po ang nagiging basehan ng Bangsamoro Region pagdating po sa usaping IP, protection ng mga IPs at ancestral domains dito sa atin sa Bangsamoro Region? Well, madam, sa ngayon, yung ating leadership naman, yung liderato ng Bangsamoro, yung ating government of the day, ginagawa naman din nila lahat na matulungan yung ating mga IP. Bagkus lang po, sa ngayon, hindi pa natin mapag-usapan. Yung MIPA, Ministry of Indigenous Peoples, ay meron na pong ginagawang mga hakbang nang sa ganun, yung mga ibang issue sa ancestral domain ay ginagampanan nila, at ang sabi nga nila noong nag-usap kami, ang binabasihan nila yung ating admin code. Mayroon naman doon sa admin code, may mga provision na kung saan pwede nilang gamitin para pwede nilang yung yung sinasabi na claim ng mga ancestral domain. In fact, may mga ginawa na sila. Although, yun na nga ang nagiging counting hits lang natin, dahil nga wala pang IP code, talagang hindi pa talaga tuloy-tuloy na magawa itong mga dapat gawin para ma-consummate yung pagpapaayos nila ng mga ancestral domain areas. Kasi sa ngayon, ang pagkaintindi ko, hindi mo naman pwedeng, they cannot even make titles, hindi pa pwede. And of course, dito sa atin sa Bangsamoro, ang pagkasabi nga ng ating very supportive at masigasig na Chief Minister, siguro hindi naman tayo kadte, kundi Certificate of Fusaka Inged. Kasi ito yung ating kumbaga, common na ito yung yung pinaka sa area natin, yun ang pagkaintindi natin kung ano yung mga areas na yan na dapat nilang yung Fusaka Inged natin. In fact, para dyan sa IP code natin, para mas lalong mapaayos yung management ng ating mga Fusaka Inged at saka yung mga IPS ng ating mga kapatid na IP, ay mayroon din tayong kalakip niyan, ay mayroon tayong isasama yung tinatawag nilang Fusaka Inged Development Authority. Para yung mga pagdating ng panahon, pag na-approve na yung IP code natin at naayos yung mga ancestral domain areas ng mga tao natin, yung mga Fusaka Inged, ito yung coordinating body sa lahat. May mga benefits sila through po dyan sa body na yan, o kung ano pa man ang kanilang gustong pag-usapan with the leadership of the day. Yung parang yun ang kumbaga ang pinaka-body na pwede nilang gamitin. Yes. At itong IP code na ito ay talagang malalim yung nilalaman nito, dahil hindi lamang ito nga sa Fusaka Inged yung cover nito, yung tribal justice system, tribal university system, ang social system ng social justice ng mga IPs natin, at dapat ito ay consistent at with the equal protection na meron tayo sa 1987 Philippine Constitution natin, at layon nga na ito ay maprotektahan yung karapatan ng mga IPs at maiwasan yung diskriminasyon sa IP communities natin dito sa Bangsamoro Region. At bilang kayo po, alam naman po ng lahat na kayo po ay matagal naging mayor at naging leader sa UP po, at ngayon po na bahagi kayo ng parlamento. Sa tingin po ninyo, paano makakatulong ngayon ang parlamento at kayo bilang MP sa ating mga kababayang IPs patungkol po dito sa mga pangangailangan ng IP communities natin? Yes, siguro una-una dapat sikapin natin muna na itong IP code o yung BIPDA natin ay papasa. Sapagkat naman ito yung commitment ng ating leadership of the day, and tayo ay nagpapasalamat sapagkat medyo napabilis nga ito dahil din sa pagsisikap ng ating Chief Minister at yung ating majority floor leader, si MP and Minister Attorney Lai, Dumama Alba, sa kanilang pagsikap,
And of course, yung iba pa nating mga MPs, ano, sila MP Arnado, MP Raisa, MP Basman, nung una ako naupo, kasama kami nag-review nitong code na ito. Ang pagpasa nito ay isang malaking bagay at malaking tulong sa ating mga kapatid na IP, both dito sa mainland at sa island provinces, ano. And of course, sa ngayon pa lang mayroon na tayo yung ating naka-file na rin tayo ng bill, yung conversion ng UP Agricultural School into the Bangsamoro Tribal University, ano. Sapagkat yung MBHT natin, nakausap natin si Minister Iqbal, yung ating minister ng MBHT, ay may partner sila with the University of Baguio, no, para doon sa ano na yan, para matulungan lalong mapabilis at maayos paano natin magawa yung tribal university natin, ano. So nag-file na tayo niyan sapagkat alam natin malaking maitulong ito sa ating mga kapatid na IP pag nangyari ito at na-approve ito. Malaki yung pakinabang nila dito, no. Although hindi naman ibig sabihin na sila lang ang may-ari dito sapagkat hindi naman ito puro yung kurso na ang pang-IP, ano? Kasi may mga kurso pa rin. So marami pa rin tayong mga kababayan na pwedeng makibahagi at dito sa ating tribal university. And of course, marami pa tayong ibang na sisikaping mapaabot sa ating mga IP, tulad yung mga benefits nila na nakikita naman natin kung paano ang Bangsamoro ay naging very inclusive, ano? Kaya nga tayo nagpapasalamat sa liderato at sa pamumuno ng ating government of the day, sa pamumuno ng ating Chief Minister, na ang ating mga IP brothers and sisters ay bahagi ng kanilang programa sa pag-unlad ng Bangsamoro. Ayun, at ito nga po, itong isa sa mga tinutukoy ni MP Piang, itong BTA Parliament Bill number 274, na ayon nga sa kanya ay syempre ang nais nito na i-convert yung UP agricultural system into the Bangsamoro Tribal University system. Ayan, at ito nga po na layunin na to na hindi lamang mag-change ng name, ano, more than changing the name. Talagang ito yung layunin nito na magkaroon ng mas maayos na structure. Ang pag-create ng tribal university system ay isa po sa mga nakalagay sa Bangsamoro Organic Law, sa Bangsamoro Government, na to address yung educational needs ng ating mga IT communities dito sa Bangsamoro region. At isa nga po sa nakita, especially ni MP Piang, itong nung binuo niya final niya itong BTA Parliament Bill number 274, kasama sila MP Muhagir Iqbal, MP Eddie Ali, MP Ambuludto, MP Attorney Anan Ali, MP Muhammad Kelly Antao, Tawakal Mitimbang, Dr. Hashimi Dalanggalin, at Soharto Ismail. Ayan. Yan po yung nais itong tribal university system po. At syempre po, itong public consultations po na isasagawa po ninyo, isa po dito, itong mauuna dito, itong sa Cotabato City, UP, SGA. Paano po ba ang magiging proseso nito? Simultaneous pa rin po ba itong sa UP, Cotabato City, SGA? Ang mga MPs po ba natin ang mismong bababa sa ating ground, or sila po ang pupunta dito sa venue natin? Yes, so yung sa ating consultation, yung UP and Cotabato City is simultaneous sa May 9, and ginawa nating May 10 yung sa SGA natin, ano, para may panahon. Kasi time na yan, ang iba nating mga MP ay nasa Metro Manila, sapagkat may consultation, lalo natin mga MP, women MPs, ano. So they cannot join us kasi mayroon silang parang meeting sa Metro Manila. But yung ating ibang mga MPs na member ng committee ay bibigay ng kanilang commitment sa ating secretariat kung saan sila mag-a-attend, para lahat ng ating mga pubcodes ay mayroon tayong mga MPs na present, ano. And of course, yung Ministry of Indigenous Peoples Affairs, yung kanilang mga lawyers, ay naimbitahan na meeting para yung sino yung mga magsasalita, magsasabit ng position papers. Yun ang magiging ng ating MP, sila yung moderator, no? Pero yung briefing na yan ay gagawin ng MIPA,
lalo na yung mga lawyers natin doon, ano. So yun, UP and Cotabato City, simul po tayo sa 9 and sa 10 pa gagawin yung ating consultation sa SGA. Ayun. So, sa UP Municipality po tayo. Yes, So, sa may, Municipal Gymnasium ng UP. Okay, Municipality Gymnasium po. Yan po, para sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, open po ang public consultation na ito para sa ating mga kababayan na nais lumahok, magbigay ng kanilang mga rekomendasyon at opinion. At ang ating mga MPs po ay talagang makikinig po sa inyo, talagang pupunta po sila sa inyo upang mapakinggan nila ang inyong mga boses dahil nais naman ng ating mga MPs na ang panukalang batas na ito ay magmumula rin sa, syempre, sa boses ng ating mga kababayan, especially ng IP communities natin. Yung ating mga MPs ay pupunta mismo sa UP Municipality Gymnasium sa may North UP. Yeah. At speaking po ito, syempre, ako po bilang na-witness ko rin po na nung during ARM days na pumupunta kami sa inyong munisipyo at kayo po yung talagang tumatanggap sa mga bisita ninyo, especially pag may mga event po. Ano po yung bilang kayo bahagi ng LGU dati at ngayon ay nasa parlamento na, ano pong pagbabago ang nakikita po ninyo pagdating sa government system natin para sa mga ibinibigay na tulong sa ating mga IP communities? Ano po yung changes? Meron po bang changes from LGU ngayon na MPs kayo sa inyong perspective? Yes naman, medyo malaki din ang pagkakaiba, no? Of course, sa LGU, siyempre, yun nga sabi ko, local government, tayo yung, kumbaga, nagsasabi, ganito, ganun, no? We give the directions. Dito naman po, tayo ay mayroon tayong chief minister, mayroon tayong speaker sa parliament, and yung ating majority floor leader, sila yung ating mga, kumbaga, leader sa parlamento. But of course, pagdating sa serbisyo ay nakikita ko, marami namang serbisyo na ibibigay natin, ano. In fact, very lately, sa ating as MP po, sa ating mga MOA ay namigay tayo ng mga rice sa ating mga mujahidin na MPs, na IPs, ano. So lahat yung ating mga mujahidin na IPs ay pinagbigyan natin ng bigas. Yung dito sa UP, sa Labungan, sa Cotabato City, pati yung mga IP ng Cotabato City ay binigyan din natin ng bigas yung ating IPMR ng Cotabato City para ipaimigay niya doon sa mga IPs natin dito sa Cotabato City. Sapagkat ang gusto natin ipaabot sa ating mga IP, yung mensahe natin is hindi sila pinababayaan ng leadership ng ating Bangsamoro para makita nila na kahit na papaano yung ating leadership of the day ay naghahanap ng paraan sa pamamagitan ng ating mga MPs at iba pa nating mga bureaucrats na maserbisyuhan yung ating mga kababayan. So tingin ko there is much that had been done. Kung titingnan po natin ngayon yung ating mga road network sa ating mga munisipyo, hindi lang sa UP but in other municipalities within the Bangsamoro nakikita natin development. Yung ating mga barangay health stations, yung ating mga barangay halls, marami ito nakikita mo, even along the highway. If you travel from Cotabato to Davao, makikita mo kung ano yung mga market na pinagawa ng ating Bangsamoro leadership, ano? So nakikita natin that with the leadership of the day and with the leadership of the MILF, ang dami ng pagbabago na nangyari sa Bangsamoro. And I think tayo naman lahat ay nagpapasalamat sa ganitong klaseng kaya nga ang ating mga kapatid na IP ay lubos din ang kanilang suporta na lalong mapaayos at lalong mabigyang suporta itong ating Bangsamoro leadership sapagkat nakikita natin kung paano din nila binibigyang pansin yung ating mga constituencies kasama na yung ating mga kapatid na indigenous peoples. Hindi natin maiwasan ang dami ng problema pero isipin natin, sabi ko nga nung nagsalita ako in one occasion, Rome is one of the most powerful, 'di ba, sa history kung dumaan tayo ng kolehiyo na ang Roma ang pinaka-empire na pinaka-makapangyarihan. But sabi nga, Rome was not built overnight. So let's give a chance to help and to do more para mas matulungan pa natin na habang tumatagal ay mas lalong mapaayos yung ating Bangsamoro. And that can only be done with the support of every Bangsamoro. Mag-IP ka man,
Moro ka man o settler ka man, I think yung suporta natin para sa Bangsamoro ang isang tunay na daan at patunay na gusto natin lalong maging maayos yung Bangsamoro. Ayun. At syempre po, isa po sa talagang kailangan bigyan ng pansin ng gobyerno, syempre yung ating mga IP communities, dahil ito po ay syempre matagal na kahilingan ng ating mga IP communities na mabigyan sila ng pansin ng ating gobyerno at hindi sila mapabilang sa mga marginalized groups, ano? At syempre po, kayo ngayon ay nasa parlamento po. Sa tingin po ba ninyo, ramdam na ng ating IP communities ang serbisyo ng gobyerno ngayon? At tingin ko naman na ang dami na ng ating mga IP leaders at IP constituents ang nakakaramdam, no? Sa UP na lang, gusto ko na lang magsalita of UP kasi ito yung pinakamalapit sa puso ko. And that's where I can see things, no? Makikita mo kung paano yung development na nai-enjoy ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga IP. May mga barangays tayo, tulad ng banggit ko dati, na talagang kung titingnan mo, halos mahirapan tayo. Ngayon, kahit sa gabi, yung mga bata nag-i-enjoy, hindi na sila natatakot, maliwanag. So, you can see na talagang may pagbabago na nangyayari sa ating mga communities, no? So, tingin ko, ang dami na ng IP na nakakaramdam ng ating pagbabago, development na nanggaling sa ating leadership of the day, galing sa Bangsamoro. Of course, hindi naman, ibig ko ba sabihin, yung sabi ko nga na Rome was not built overnight, ano? Hindi naman, kahit marami na tayong pagbabago, maraming development, marami pa rin dapat gawin. So, ito yung pagtulungan natin para yung dapat pang gawin natin ay mas magampanan pa ng government of the day. Yes. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, si MP Ramon Piang po ay matagal naging mayor po dyan sa munisipalidad ng UP at ilang beses po itong naka-receive ng SGLG Award. Naabutan po pa ito ng ARMM, nakakuha ng SGLG Award ang munisipalidad ng UP sa pangunguna ni MP Ramon Piang, at isa po ito talaga sa nakikita natin na malaki yung improvement at pagbabago, progressive yung kanilang lugar dyan sa munisipalidad ng UP. At para po sa ating mga kababayan, ang IP po ay hindi lamang po na bibelong sa Tadaray. Kabilang po dito yung Lambangian, Dulangan, Manobo, Erumano, Manobo, Higaunon, Balaan, Sama de Laod, Sama Jamamapun, Sama Bangingi, Sama Pangutaran at iba pang other marginalized and minority ICCs na naka-ascribe nga sa indigenous peoples para ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs, gaya ng sinabi ni MP Ramon Piang na nandyan po ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs para pangalagaan nga at bigyan ng proteksyon ng ating IP communities. At eto, habang wala pa yung IP code, nandyan ang patuloy pa rin yung efforts ng ating Bangsamoro government para sa ating IP community. Sa katunayan, sa ATMPs po natin for 2025 na regular parliament, kabilang po sa 8 sectoral representatives ang ating IPs. So, bibigyan talaga ng boses at kailangan mabigyan ng boses yung ating mga IP communities. Para sa ATMPs po, meron tayong 40 for party representatives, 32 for district representatives, at 8 sa sectoral representatives. Sa 8 po na sectoral representatives, maliban po dun sa mga party representatives na pwedeng gawin, buuin ng IP communities natin, magkakaroon po ng sariling boses o talagang particular na posisyon ang ating IP nandun po sa sectoral representatives natin na bubuin po sa ATMP. So, ganun po yung efforts na ginagawa ng ating Bangsamoro government upang mas mabigyan ng boses itong ating mga kababayang IPs. At simula BTA 1 hanggang ngayong BTA 2, may mga IP MPs po tayo na talagang nagsisibing boses. Isa na po dito ngayong BTA 2 si MP Ramon Piang, na eto nga isa sa mga na-file niya ito at nasa plenary na po
ang itong tribal university nga po dito sa munisipalidad ng UP, at inaasahan natin na sana ito ay maipasa sa lalong madaling panahon dahil syempre mahalaga po ito para sa ating IP communities. Ito po dahil syempre malapit na po magtapos ang ating programa ngayong umagang ito. Itong pagdating po dito sa university system natin, paano po ang magiging sistema nito? Syempre hindi lamang po ito sa pag-change ng name. Yeah. Ano po ang nilalaman ng panukalang batas na ito, at paano po ito magbibigay ng boses para sa mga estudyante natin na mga IPs, hindi lamang sa UP kundi maging sa mga kalapit na lugar po. Yes, siguro ang ano dito. Of course, doon sa bill natin na i-file ay naatasan doon yung ating MBHT, they do research para talagang makita natin paano ba yung maging laman nung tribal university, In fact, nung committee hearing ay nagtulong tayo malabi ng MBHT na magdagan sila ng 10 million para may magamit sila para sa research. Sapagkat ito yung kanilang gagawin na para malaman pa paano, ano yung maging itsura, ano yung maging struktura, at ano yung mga kurso na pwedeng mailaman ng ating tribal university. So, siguro, madam, later on, pag narigawa na ng MBHT yung kanilang in-depth research, para malaman natin kung paano yung magiging itsura, ano yung nilalaman ito na ating tribal university. So, sa ngayon, we wanted the bill to be approved muna para ma-empower natin yung ating MBHT na gagawa na ng kanilang research. Ayan, maliban po dito, ano po ang mga advokasya at mga panukalang batas na nais isulong ng opisina ni MP Ramon Piang? Of course, sa ngayon, tinitingnan pa natin, gusto nating maipasa muna itong IP code, itong BIPDA, sapagkat tingin ko ito yung pinaka-major bill na dapat nating maipasa sa tulong ng ating leadership of the day at yung tulong ng ating lahat ng mga MPs ng Bangsamoro, sapagkat ito ay credit hindi lamang ng leadership of the day kundi credit din ng ating parliament, pag naipasa natin ito. And tingin ko naman masaya yung ating mga kababayan, yung mga constituencies natin na indigenous peoples pag mapasa ito, Then siguro after that, titingnan natin ano pang pwede natin gawin para mas lalong matulungan yung ating mga IPs dito sa Bangsamoro. Sa ngayon ay medyo na busy na tayo sa pag-organize para sa preparatory selection para doon sa ating mga reserve seats, So we will be having series of meetings para yung mga guidelines ay maayos natin para pagdating ng panahon ay mabilis na lang at madali na nating isulong itong yung pagpipili ng ating mga reserve yung representative sa reserve seats ng IP. Ayun, talagang busy ang opisina ni MP Ramon Piang, especially sila yung nangunguna ngayon para dito sa IP Code. Ang IP Code po ay isa sa mga natitirang batas ng Bangsamoro Transition Authority Parliament na kailangang maipasa during the transition period para sa mga kababayan po natin, sa kaalaman ng ating mga kababayan na ipasa na po ang administrative, civil service, education, ang local government at ang electoral code. At ngayon po ang natitira na lamang itong revenue code na kung saan nasa parlamento na rin po, nasa Committee on Ways and Means sa pangunguna po ni MP Paisa Lintago. At ngayon naman po itong Indigenous Peoples Code ay nasa Committee on Indigenous Peoples Affairs sa pangunguna po ni MP Ramon Piang. At magkakaroon po nga ng series of public consultations hindi lamang po dito sa Bangsamoro Region, maging sa labas ng Bangsamoro Region upang mas mapalakas, mapalalim natin itong panukalang batas na ito na talagang magbibigay proteksyon at pangangalaga sa ating IP communities dito sa Bangsamoro Region. Muli, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating umagang ito despite sa busy schedule galing pa po sa OPC MP Ramon Piang at para talagang makilahok sa ating sa umagang ito sa atin at para rin mabigyan ng linaw itong IP code, especially sa ating mga kababayan po na talagang nakaabang po sa inyo dahil gusto nilang malaman kung ano po ang mga ginagawa ng iyong opisina at ano po ang mangyayari dito sa IP code. Para sa mga kababayan natin, you can check our official social media accounts at BTA Parliament. I-announce po natin doon yung final venue and schedule po ng ating series of public consultations and
meetings ng Committee on Indigenous Peoples Affairs. And before po mag-end ang ating programang ito, may mga nais po ba kayong batiin or mensahe po para sa ating mga kababayan na nakikinig yan sa lahat ng ating partner radio station sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Yes, gusto ko lang din ipaabot yung ating lubos na pasasalamat sa pamumuno ng ating Chief Minister, Alhaj Murad Ibrahim, sa kanilang walang sawang commitment sa ating mga IP dito sa Bangsamoro area, And of course, sa aking majority floor leader, sa aking mga kasama sa parliament, maraming salamat sa kanilang lahat, sa kanilang masigasig na pagsuporta dito sa ating BIPDA, para nang sa ganun ay mas lalong mapadali ang ating pagpapaayos nitong Bill 273, And of course, sa lahat ng ating mga IP leaders, maraming salamat din sa inyo. Sana lang ay tuloy-tuloy yung ating suporta sa ating Bangsamoro leadership, sapagkat ito lang yung tanging paraan na mapatuloy at maisagawa lahat ng mga developments na gusto pa nating makita sa darating na mga panahon. And of course, sa ating mga kasama dito sa radio station, maraming salamat din sa inyo for inviting me. I hope na kahit medyo na-late ako, kahit papaano, ay nakapaabot tayo ng kaunting mensahe sa ating mga kababayan, and of course sa constituency na buong Bangsamoro. Sa inyo, maraming salamat. Sukran wa salam. Ayan, maraming salamat, MP Ramon Piang Sr., ang chair ng Committee on Indigenous Peoples Affairs. Ayan, especially po ngayon, 100 episode na po ng Talakayang Parlamento, at ang ating guest ngayon ay si MP Ramon Piang. At itong pinag-usapan natin, itong Indigenous Peoples Code, at sana ito ay maipasa sa lalong madaling panahon. At syempre, nakikinig din po ang ating mga kababayan ngayon all over the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at syempre si Speaker Attorney Pangalian Balindong at Ana Balindong na ayan tumawag nga, at sinabi ko ngayon nandito pa tayo ngayon sa Talakayang Parlamento, at guest natin si MP Ramon Piang Sr. Magandang umaga po sa inyo dyan, at sa office ni floor leader na talagang nag-monitor din sa ating mga kaganapan dito sa Bangsamoro Parliament, ang Talakayang Parlamento official radio program ng Bangsamoro Transition Authority. Again, happy 100 episode ng sa Talakayang Parlamento. You can check our official social media accounts at BTA Parliament, at ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Again, sa May 9 po, simultaneous yung public consultations para sa IP code sa UP at sa Cotabato City. May 10 naman para sa special geographic areas, at May 16 or 17 para sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At after that, magkakaroon po ng meeting with the expert naman probably sa Manila. Yes, May 14, sorry, hindi ko nabanggit. Ayun, May 14, probably sa Manila po. At Yes, yung Manila. with the experts, ay naasahan po natin yan. Na syempre ito ay maipasa sa lalong madaling panahon. Target ng Committee on Indigenous Peoples Affairs sa pangunguna ni MP Ramon Piang Sr. ang sa first week of June yung compilation ng itong lahat ng mga gather na mga committee reports ng ating mga secretariat, at syempre sa end of June ma-submit na ito sa plenary at karoon ng approval sa lalong madaling panahon. Again, maraming salamat MP Ramon Piang Sr. sa pagpapaulak sa ating umagang ito, at syempre sa ating mga kasamaan mula sa BTA Media Division, Chris Clark, Fitz, Prince, sa ngayong kasama natin for the 100 episode ng Talakayang Parlamento. Again, sa ngalan po ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Robbie Angcal, ako inyong lingkod, Sheila de la Cruz Malik, mula sa Public Information Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Wassalam. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan saan mang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3
99.3, DXSO FM 99.7, Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5, Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4, Radyo Pilipinas sa Hulo Sulu, at DXSL FM 99.1, Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan saan mang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3, DXSO FM 99.7, Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5, Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4, Radyo Pilipinas sa Hulo Sulu, at DXSL FM 99.1, Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento.